Kamusta po mga kabayan? Kamusta po ang lahat? Nagbabalik po inyong lingkod, si Kamanong po. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Samahan niyo po muli ang inyong lingkod. Magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga tambay. Ito po, mga tambay, kinundi na naman. Nakita mo po natin dahil galit na galit po ang mga Pilipino ngayon sa kanya po, sa kanyang administrasyon dahil sa ginawa po niyang paghuhudas sa ating soberenya at syempre po sa paghuhudas po at sinasabing pagiging makapili dahil sa ginawa niya pong pagkikidnap po daw nila, lalo ng mga kapulisan, para po makuha lang ang dating Pangulong Duterte at dalin mo sa kangaroo court na tinatawag po nila na ICC mga tambay. Ito po, pinagmalaki niya po na hindi raw po solusyon ang pagpatay sa kapwa-tao at hindi raw po solusyon sa problema ng krimen at droga. Ang tanong po natin, ano naman po ang solusyon niya? 3 taon na po siyang nanunungkulan, magtatatlong taon na po. Ano po ang naging solusyon niya na mas maganda kaysa sa ginawa ng dating Pangulong Duterte? Meron po ba? Ano po ba nakita natin solusyon? Lumaganap ang droga? Lumaganap ang krimen? Yun po ba ang solusyon niya? Wala tayong nakita solusyon na pwede niya ipagmalaki. Maliban sa dumami po ang drug addict, mga kababayan. At nagbalikan po ang mga drug addict. Ito po, pakinggan po natin ang kinakatwiran po na sinasabing hindi raw po solusyon ang pagpatay ng kapwa-tao, mga kababayan. Mga kababayan, pakinggan po natin. Tumulak kahapon papuntang Tacloban City, Leyte si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang ipangampanya ang 12 senatorial candidates ng administrasyon para sa nalalapit na 2025 midterm elections. Sa talumpati ng Pangulo, nabanggit nito ang plataporma ng administrasyon pagdating sa pagsugpo sa mga krimen at iligal na droga. Ayon kay PBBM, hindi madugong solusyon ang tatapos sa problemang ito. Wala po sa amin ang naniniwala na ang solusyon sa krimen at saka sa droga ay ang pumatay ng libo-libo na kapwa nating Pilipino. Hindi po tama yun. Dagdag pa ni President Marcos, maayos na batas, suporta sa kapulisan at mga lokal na pamahalaan ang kailangan upang matiyak ang kapayapaan at kaayusan sa bansa. Samantala, naniniwala naman si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nasa ilalim ngayon ng makatarungang paglilitis si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y batay sa pagharap ng dating Pangulo sa pre-trial chamber ng International Criminal Court o ICC. Bago ito, hindi naaprubahan na ipagpaliban ang pagdalo ng dating Pangulo sa unang paglilitis. Bukod sa hindi pa oras upang magpresenta ng mga depensa at ebidensya ay malusog at nasa wastong pag-iisip ang dating Pangulo. Yan po mga tambay, nakita niyo po. Ipinagtatanggol po nila ang ginagawa nila din sa dating Pangulong Duterte na pagkidnap po. Walang due process na natanggap sa ating bansa na hindi po nakarating ng korte man lang o hukuman, inilipad po nila ng napakabilis. Talagang marami po silang magiging problema mga kabayan. Lalo po pag nawala na sila sa kapangyarihan. Marami po, patong po na problema, anomalya, lalo po sa korupsyon. Mga kababayan. Sa tingin nyo po, mga tambay, yung ginawa pong sinasabi ng Pangulong Marcos ngayon, na hindi po polisiya ng gobyerno niya, ang polisiya ng dating Pangulong Duterte, yung war on drugs. Sa tingin nyo, mananalo tong tao na ito? Sige nga. Kung ito po ang kanyang polisiya nung siya'y nangangampanya, sasamahan po ba siya ni Vice President Sara Duterte? Magkakaroon po ba ng unity team? Di ba? Kaya po kung pag-aaralan po natin ang ugali ng Pangulong Marcos, manggagamit po. Kung pag-aaralan mo. Kasi hindi po yan ang polisiya na sinabi niya nung siya'y nangangampanya. Pagpapatuloy lahat ang nasimulan. Kaya nga siya sinamahan ni Vice President Sara Duterte dahil lahat ng magagandang naumpisang katulad ng war on drugs, pagsugpo sa krimen, para madisiplina ang tao, malayo sa bisyong droga. Di po ba? Kaya nga nagka-unity team. Pero ngayon, ano ang kanyang polisiya?
iba na po. Iba na po. Malayang-malaya na po ngayon ang mga adik, mga kabayan. May nagawa po ba sila sa sinasabi niyang magandang polisiya ng kanyang polisiya? Ano po ang magandang polisiya niya? Meron po ba sinabi na hindi daw po kailangan ng madugo sa pagsugpo sa krimen? Pero ang mga kriminal po ngayon ang pumapatay. Mga kriminal po, nakita po natin sa mga balita ngayon, pati mga banyaga, ginagahasa at pinapatay ng mga kriminal at mga adik. Yan po ba ang tamang pagsugpo, Pangulong Marcos? Yan po ba ang tamang pagsugpo sa krimen at sa droga? Hindi madugo. Pero pagka mga kriminal, ang mga adiktos ang pumatay at madugo, okay lang po. Pero pagka sila po ang napatay, kailangan po hindi madugo. Pero ang mga pinapatay po ng masasamang tao sa ating bansa, mga kriminal, mga adiktos, mga kababayan, ay wala pong yaw-yaw dyan, lalong-lalo ang human rights. Hindi nyo ba napansin? Ano po, Pangulong Marcos, naglatag po sana kayo. 3 taon po kayong nakaupo. Magta-3 taon na po. Ano po? Ano po? Nasaan po yung sinasabi nyong hindi nyo pulisiya at mas maganda ang gagawin nyo dahil hindi madugo? Ano na? Nasaan na po? Nabago po ba? Mas epektibo po ba ang ginawa nyo? Mas epektibo po ba, Mr. President, ang ginagawa nyo ngayon sa pagsugpo sa droga, pagsugpo sa krimen? Kaya nga po pati ang ibang bansa pinaiiwas na po pumunta sa ating bansa dahil napakaganda ng ginagawa nyo, pagsugpo sa krimen at sa droga. Kaya nga po pati Australia naglabas na po sila ng advisory sa kanilang kababayan na iwasan ng ating bansa dahil sa napakalaking tensyon ng problema. Terorista, drogista, adik, kriminal. Pero ayon sa inyo, napakaganda ng gagawin yung polisiya. Unbelievable. Puro salita. Sa dami po ng inyong sinalita, wala pa po kayong napapatunayan sa mga Pilipino. Seguridad nga lang, sa abot kayang halaga ng aming mga pagkain, olats na. Wala nang natupad. Ngayon, meron na naman kayong bagong panukala. Sa dami ng panukala nyo, may nagawa ba? Mga kababayan, ang tangi pong nagawa nyo ay magtaksil sa bayan. Ayon po sa ating mga kababayan. Lalong-lalo po kay dating Pangulong Duterte, ano po ang ginawa nyo pagtataksil sa bayan? Idinala nyo, kinidnap, ayon po kay Executive Secretary Salvador Medaldea, kinidnap nyo ang dating Pangulong Duterte para ipagkalulo sa kangaroo court na tinatawag nilang ICC. Yan po. Kaya po ang galit ng tao sa inyo, hindi nyo na mapipigil at hindi na po mabubura sa mga Pilipino ang inyong ginawang pagtataksil. Wala pong napala ang taong bayan sa inyo, Mr. President, sa mga pinangako nyo po. Lalong-lalo sa pagsugpo ng sinasabi nyong ayaw nyo na madugo, ayaw nyo na mga pagpatay. Pagka mga kriminal, ang mga durugista, ang pumapatay, hindi nyo kinukundina. Ang pinapatay mga normal na tao, ang aming mga anak, ginagahasa pa pagka minalas-malas at papatayin. Katulad nung nangyari. Katulad nung nangyari doon sa Banyaga, turista, nagbakasyon lang sa ating bansa na masyal. Pinatay, ginihasa. At ganun din po yung mga ibang lahi. Di ba? Namamasyal. Ini-enjoy ang ating bansa dahil alam nila mapayapa, maganda ang seguridad. Pero ano po nangyari? Kinikidnap pa yung iba. Pinapatay. Ibang klase po, mga kababayan. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, takot na takot ang mga kriminal, takot na takot ang mga drogista. Karamihan pa, nagbagong buhay, nagparehab.
Ngayon po ba, marami po ba nagpaparehab? Pangulong Marcos, kayo nga po, ano po sabi ng taong bayan? Kung kayo mismo, takot na takot magpa-drug test, lalong-lalo po pagka follicle hair drug test, takot na takot po kayo. At sanay na sanay din po kayo, tanggap na tanggap nyo po, Mr. President, na ang inyong bansag ngayon ay bangag. Ayon po sa ating mga kababayan. Tanggap na tanggap nyo po na kayo po'y sinasabihang bangag. Bangag daw po kayo, di umano. Ayon po yan sa napakarami pong nagbabansag sa inyo na kayo'y bangag. Dahil hindi po kayo nagpapadrug test, lalong-lalo po sa follicle hair drug test. Takot na takot po kayo magpa-drug test. Pinoprotektahan nyo po yata ang mga addictus. Hindi kaya? Kaya nga sinasabi natin, malabo pa kayo sa sabaw ng puset, Mr. President. Kung yang ganyang policy ay pinakita nyo na inyong tunay na pagkatao sa mga Duterte, makakuha kaya kayo ng suporta sa mga Duterte kung ganyan ng pinakita nyo, attitude, at ganyan kayo ka-trader sa bansa at sa bayan? Manalo kaya kayong presidente kung ganyan ang style nyo? Nag-trader kayo sa bayan, di umano? Ibang klase. Ipinagkalulo nyo yung tumulong sa inyo magpalibing sa inyong magulang at pilit yung pinababagsak ang isang tumulong sa inyo para manalo kayong presidente ng bansa. Sige nga. Kung ganyan ang inyong karakas nung kayo'y nangangampanya at nililigawan nyo ang mga Duterte, manalo kaya kayo? At yung mga polisiya na ganyan, ang sasabihin nyo sa amin, makakuha kaya kayo ng boto sa amin, Mr. President? Dinala nyo lang kami ng tatlong taong issue ng korupsyon, 3 taong pamumulitika, at itong huli ang pinakamasakit na ginawa nyo na mag-trader kayo sa bansa. Inilagay nyo sa alanganin ng ating soberenya. Ipinabigay nyo ang isang dating Pangulong Duterte na walang due process na nakuha sa ating hukuman. Bigla nyo na lang kinidnap at dinala sa The Hague, sa Netherlands, sa International Criminal Court. Sa tingin nyo, mananalo kayo presidente kung ganyan kayo ka-trader sa bayan? Sige nga. At ganyan lang ang gagawin nyo pagsugpo sa droga at sa krimen sa bansa na pati ang ibang bansa ay nawawala ng tiwala sa ating bansa? Sige nga. Mr. President, mukha po yatang malaki magiging problema nyo dahil may umuugong po ang inyong mga politiko na sinasabi nyo kayo po'y kumpleto sa lahat. Magmula sa baba ay kumpleto ang inyong lineup. Ang sinasabi po ng mga analyst ngayon ay uso po ngayon ng balimbingan, Mr. President. Uso po ang balimbingan. Sa ginawa nyo raw po paghuhudas sa ating bansa, ang sabi po ng mga eksperto, marami pong maghuhudas din sa inyo pagdating po sa politika. Dahil karamihan po ng mga politiko natin ay gahaman sa kapangyarihan. Sa nakikita po ngayon ng mga gahamang politiko, ang simpatsya ng tao ay nahandun sa inyong hinudas. Yung inyong hinudas na dating Pangulong Duterte, nasa kanilang suporta majority ng Pilipino. Kaya po, yung ginawa nyo pong paghuhudas po sa pamilya Duterte, ay mararanasan nyo rin po na kayo rin po ay huhudasin din po, Mr. President. Nagtatanong lang po. Yan po mga kababayan, yan po ang karakas ng ating Pangulo na sinasabi raw po naghudas sa ating bansa. Meron naman po siya na pinapangako sa ating bansa. Ang kanyang administrasyon, ang pagsupil sa krimen at droga. Mga kababayan, lutasin nyo muna ang problema ng droga doon sa Malacanang, nakapasok doon sa facility. Pati ang droga nakakapasok na sa facility ng Malacanang. Ganyan po ang inyong polisiya at pagsugpo sa droga. Pati Malacanang napapasukan na ng droga. Unbelievable. Maraming salamat po mga kababayan. Sana gusto po ng ating tambayan sa TikTok po at YouTube. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po, isama po natin sa dasal na maingatan po ang kalusugan ng dating Pangulong Duterte, ang hinudas po ng pamahalaan,
at ng mga politiko ng 19 Congress. Napakarami pong hudas dyan, mga kababayan. Isama po natin na maingatan ang kalusugan, lalong-lalo po siyempre ang kanyang edad, at muli po sanang makabalik sa ating bansa at ang mga hudas po ay mapagbayad po sa ginawa po nilang paghuhudas sa dating Pangulong Duterte. Thank you po. Ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.